Kaya sa ganun, wag nating itigil yung pagsasalita natin laban dito para malaman ng lahat ang katotohanan, para malaman kung paano binastos at binasura na ang ating konstitusyon ng mga taong to. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo kay Senator Cheese o hindi? In-archive na ng ating Senado ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte dahil sabi daw nila sinusundan lang daw nila yung Supreme Court. Ngayon tignan natin yung nuances na tong statement na to at nung desisyon na ginawa nila. At hindi lang yon. Let's talk about yung statement na sinabi ni Senator Cheese Escudero. At dito sa kanya statement, sinabi niya, "To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you really respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? Remove the name of the Vice President. In this case, apply the decision of the High Court to another impeachable official. Would your positions be the same?" Senator Escudero, I want you to be introspective with that statement. Kasi pag tinignan mo, no, parang pinapalabas mo, sinasabi mo na pamumulitika lang itong ginagawa natin. Pero, ikaw po ang namumulitika nito kasi ikaw po ang naglagay ng pangalan ni Sara Duterte dito sa sarili mong statement. And yes, I agree with you. Let us take out the name of the Vice President in this case and let us answer those questions. And I will answer those questions. And I challenge you to also answer this question. Kasi po, pag tinignan nyo, kayo po ang talagang namumulitika nito at hindi talaga sumusunod sa ating konstitusyon. At tignan nga natin. Okay, ang unang tanong. Are you truly for accountability? Yes, I am. And so should everyone else. Yan ang pinaka-importante na kailangan natin gawin is to hold all public officers accountable. Ibig sabihin nun, kung may nakita tayong pagkakamali, paglalabag sa batas, paglalabag sa ating konstitusyon, o sa pag hindi gawa sa kanilang trabaho ng tama o pag-aabuso sa kanilang trabaho, kailangan sila maging accountable. At sa mga highest officials, kailangan ma-impeach. At kahit sino man yan, kahit ano pang pangalan yan, sa totoo lang, lahat ng mga corrupt, kailangan lahat kayo ma-impeach o matanggal sa posisyon nyo. At hindi lang yun, dagdag mo dapat makasuhan yung mga yan ng kriminal sa kanilang ginagawa. Yes, every government official na gumawa ng kalokohan, kailangan po maging accountable. Pangalawa, do you really respect and want to preserve the Constitution? Absolutely. Yan nga ang pinaglalaban natin ngayon eh. Ang Constitution natin. Dahil ang nangyari po ngayon dito sa ginawang ruling ng ating Supreme Court ay sila mismo. Mukhang ang ginawa nila ay inamenda nila ang ating Constitution. Nagkaroon sila ng dagdag sa ating Constitution na wala naman doon. Parang ang dating ngayon, binababoy na ninyong Constitution eh. Kasi tignan mo yung Article 11 natin sa ating Constitution. Accountability of public officials. Ang linaw-linaw doon. Lahat po, basahin nyo yon. Wala pong nilabag sa ating konstitusyon yung pagka-impeach dito sa taong to. Ang problema ngayon, pag tinignan mo yung ginagawa ng ating mga institusyon, ay lalong kinakalaban nila at hinihina nila yung ating konstitusyon. With the Supreme Court and their ruling, and now with the Senate, pretty much surrendering to the Supreme Court and not recognizing their role and mandate at yung kanilang tungkulin as a co-equal branch of government to protect the Constitution, not the institution. And when you talk about preservation of the Constitution, the only people that can change the Constitution is through the legislative branch, through a constitutional assembly, by the people. Kaya ang ginawa ng Supreme Court is judicial overreach. Kasi nga, nagkaroon sila ng ibang, hindi lang interpretasyon ha, nagdagdag sila ng bagong mga amendments lumalabas dito sa Constitution kasi hindi nakalagay ito sa Constitution natin at dinadagdag na lang nila. So there is no more preservation. Na-bastardize na yung ating Constitution at this point. And it's not just the Constitution na na-bastardize ha, pati na rin yung accountability dahil sa ginawa nilang pagdagdag na itong mga bagong mga rules na internal rules naman dapat to ng ating Kongreso. Hindi dapat nakikialam ang ating Supreme Court with the internal procedure of Congress and Senate because Congress and Senate has the exclusive power to impeach and to try and decide on impeachment. So with this Supreme Court ruling, wala nang accountability. Forget about Section 11 because at this point, wala nang Section 11. At dahil dito, wala nang mai-impeach ngayon. Can you imagine gaano kahirap mag-impeach ngayon based on the decision na ginawa ng Supreme Court? Kasi sinasabi nila, kailangan daw magpakita ng proof na naintindihan ng mga pumipirma yung kanilang pinirmahan. Kailangan daw magpakita ng proof na hindi lang yung pumirma ang magpapakita na naintindihan nila yung impeachment kahit yung mga hindi pumirma. Kailangan magpakita ng proof na naintindihan nila kung bakit hindi nila pinirmahan yung impeachment complaint. Can you imagine how difficult that is? How do you prove that? Think about it.
Does everyone have to go to a psychological test, a psychiatric test? Anong klaseng test ang kailangan gawin na nakakaintindi ang isang tao sa pinipirmahan nila? Paano na tayo? It is an impossible requirement that is being added by the Supreme Court. Tapos hindi lang yon, pinipilit ng ating Supreme Court na maging retroactive itong kanilang desisyon. Then ibig sabihin doon, kailangan nila ito maging retroactive to all impeachments. Problema na nga yung desisyon na to prospectively. Gusto pa nila maging retroactive. Can you imagine gaano nila pinilit itong desisyon na to at tinwist nila yung konstitusyon? So ngayon, ang tanong natin dito, if we apply the decision of the Supreme Court to any other official, would our position still be the same? Yes, absolutely. And my position is this, and our position should all be this. Follow the Constitution. And each institution should respect the Constitution. Ibig sabihin nun that according to the Constitution, merong tatlong equal branches of government. Ang ating legislative branch, ang ating executive branch, and ang ating judicial branch. And everyone should stay on their lane. Ngayon sa mga nagsasabi na trabaho ng Supreme Court, i-interpret ang law, I agree with you. That is their job to interpret. What they did is not an interpretation. What they did is adding to the Constitution. O kaya you can even say an amendment to the Constitution. An unconstitutional amendment to the Constitution dahil ang pwede lang mag-amenda ng Constitution, again, uulitin ko lang, ay ang ating legislative branch through a constitutional assembly. Kaya mali po ang Supreme Court dito. Sa mga nagsasabi na hindi nagkakamali ang Supreme Court, ang Supreme Court ay composed of people. People make mistakes. At ito ay isang pagkakamali. At dahil dito po, mawawala na talaga ng accountability ang ating mga opisyal. Pangalawa, yung ating Senado. Ito ang problema sa kanilang ginawa at sa ginagawa nila ngayon. Sa kanilang mga aksyon, nakikita mo na basically they surrendered their authority to the Supreme Court. They surrendered their mandate. Ang pinapakita nila ngayon sa Supreme Court ay Supreme Court is supreme over the Senate. That is not the case. Senate and Supreme Court are co-equal branches of government, and it's meant to be that to protect nga the Constitution from abuse from any institution. At ngayon pinapakita ng ating Senado that they are under the Supreme Court. Na wala silang kapangyarihan, wala silang mandato when it comes to impeachment. And that is absolutely wrong. At nakikita na natin talaga dito na walang kwenta na talaga ang ating Senado. Kaya wala nang tiwala ang mga tao sa ating mga senador eh. Kasi nakikita natin talaga dito na hindi naman ang konstitusyon, hindi naman ang taong bayan, hindi naman Pilipinas ang pinoprotektahan ng ating mga senador. At kaya siguro nga ngayon, wala na nagugulat sa mga pinagagagawa nila eh. At dito nakikita mo, hindi na nga natin inaasahan ang ating Senado eh, na gawin ang kanilang trabaho at tungkulin. At ngayon, ano pa bang pwede natin gawin? Nawala na yung epektibo ng Article 11 ng ating konstitusyon. And at this point, kung matuloy itong Supreme Court ruling na to at pinilit ng ating Senado na sundin lang to, wala nang accountability for any government official. Tapos na. Ito na yon. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit na ano pang mangyari. Dahil kailangan natin protektahan ang ating bansa. Kailangan protektahan ang konstitusyon. Kailangan protektahan ang ating taong bayan. At nakakalungkot talaga na nakikita natin ang mga ginagawa ng ating mga politiko at ang mga kilos sila ay hindi para doon eh. Kaya sa ganun, wag nating itigil yung pagsasalita natin laban dito para malaman ng lahat ang katotohanan. Para malaman kung paano binastos at binasura na ang ating konstitusyon ng mga taong to. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo kay Senator Cheese o hindi?